Hello there, Pisces sign, the last sign. So, welcome to your monthly reading. So, this reading is for the month of July, love reading and career and finances. This time for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Pisces, hindi lahat ng Pisces maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers. Pwedeng kayo to at hindi sila Pisces sign. So, put yourself in a situation kung saan man kayo maka-resonate, especially sa love reading to. Okay? So, Pisces, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please do check your other placements, your Sun, your Moon, your Rising, your Venus sign, and also your Jupiter sign kasi may finances reading tayo, career. Medyo baka doon kayo maka-resonate at hindi dito. So, anyway, I'm going to pull an oracle card para umpisa natin yung love reading. This is the Island Time Wellness Oracle card. And let's see yung situation or magiging situation mo this month of July. Pisces, karmic relationship. So, this is either feeling triggers or turmoil or resentment or lessons learned, letting go, and loving you. So, ganun talaga yung karmic. Yung karmic, hindi naman yan siya sabihin na yung parang pangkabit. No, hindi yan siya pang ganun. So, yung karmic is yung someone na akala mo siya na. Akala ninyo pareho na kayo na talaga sa isa't isa. Pwedeng some of the karmic relationship is nagkakaanak na, tapos kinasal na, yun ang akala nila na sila na talaga, pero naghiwalay at hindi na nagkabalikan pa. Kumbaga, tinanggap na. So, merong acceptance, forgiveness, moving forward, and letting go. So, yun yung karmic. Okay? Meron ng lessons learned. So, let's see, possible na mangyayari for the Pisces people this month of July sa love reading with this karmic relationship. Okay. So, I can see here na pwedeng mangyari to ngayong July, etong karmic situation ninyo. Na there's a possibility might be this July, you will going to learn to let go, to forgive, to accept. Might be some of you pa nga dito siguro is yung loving this person but we need to let go each other. So, parang nakikita ko kasi hindi na kaya. Hindi na siya kaya isalba. Kasi dahan-dahan na talaga kayong nawawasak dalawa. Ano, yan. So, this is the Tower card. So, parang dahan-dahan na siya bumabagsak. And, pilit nyo pa siyang isalba. Actually, you really want, I think it's you really want na magkaroon pa kayo ng new beginning, commitment, and parang magpatuloy pa na one day mapunta kayo sa victory ng pagsasama ninyong dalawa. Pero, ang problema dito, there's a lot of judgment na kasi talaga sa both side. Hindi na kayo nagkakaunawaan. Masasakit na yung nabibitawan na salita. Mga ganong mga bagay na. So, like, it's really need to put an end na din. So, kahit anong effort mo dito, parang wala na eh. So, you are still very much confused. I think it's you or both of you na paano na yung pamilya namin? Paano na yung pagsasama namin? Maayos pa ba to? Mapupunta pa ba to dito? Sayang yung pinagsamahan, sayang yung mga ganito. Dahil nasasaktan ka talaga ngayon actually. You are heartbroken. Isa na dito dahilan is might be meron siyang someone else involved. So, see?
sobra kang nasasaktan na. Ito kasi yung parang sobrang sakit na talaga. Betrayals, cheating is already here, and you're still trying to focus on your might be marriage or pagsasama, live-in ba kayo. Kasi meron talagang ganun na sa inyo eh. So you're still trying to save, pero wala na. So might be this month of July, nandyan na sa'yo yung acceptance. Okay, tanggap ko na. Wala na. Pagod na ako. Lumabas kasi yung 9 of Wands. So, pagod ka na siguro talaga. So, let's see more. See? Ang dami nyo nang pinagdaanan talaga ng person na to. And parang ang lungkot mo, lagi kayo nagtatalo talaga nito. And ang lungkot mo dito at nasasaktan ka as well na mangyayari to. Parang as a point na you're still hoping could be na makukonsensya yung person mo or magsisisi siya sa mga ginawa niya or sa gagawin. Siguro itong paghiwalay na to. Kasi you really want na matupad yung mga plano ninyo. Dalawa, nung umpisa na okay pa kayo, yung noon, gusto mo magpatuloy talaga sa forever yung pagsasama ninyong dalawa. Nababalik yung pagmamahal niya sa'yo. Kaya lang dito kasi sa point, even ikaw hindi ka na sure, sobrang cold na yung pagsasama ninyong dalawa. Sobrang cold na. And minsan on your part, parang okay na din sa'yo, pero somehow, pag naiisip mo kasi na gusto mong buo kayo, lumalaban ka pa eh. So, parang ganito ka, urong-sulong, asan ba ako, punta na ba ako sa mag-move on or dito? Siguro lang ito yung nakukuha ko na message from my spirit guides na hindi ka sanay na hiwalay kayo. Or hindi mo alam kung masasanay ka kung maghiwalay kayo. Parang hindi mo alam kung paano i-handle yung ganito. Kasi matagal kayo eh. Madami kayong pinagdaanan dalawa. So, dito sa point na parang halos ilalet go mo na to kasi pagod ka na. Parang hindi mo alam kung paano mo sanayin to na wala siya. See? Kung alis ka, I think this month of July, mangyayari to eh. And hindi mo man gusto to, pero parang para sa'yo, okay na ako. Parang sige, you're very emotional, Pisces. I can sense some of your Pisces here. I sense your emotion. So you can comment down below kung naiyak kayo ha, okay lang. Char. Kasi biglang kasi ako, clear sentience kasi ako. So bigla akong nakaramdam ng emosyon. Bigla akong nakaramdam na parang iiyak, ganyan. So kaya hindi yun sa akin, sa inyo yun. Galing yun sa inyo. Energy nyo yun. May cheating na kasi dito eh. I think dito talaga yung sa inyo. So, hindi mo, parang papunta na talaga kayo sa ending. This is the death card. With this karmic relationship, ganun naman talaga. Well, some of the karmic naman, nasisave pa naman kahit papano. Some of the karmic na naghiwalay talaga. Pero, somehow, darating yung mga taon, may mga karmic na sisave pa nila. Ulit. You know? Meron din talaga hindi na. Parang nahahanap na nila yung buhay nila sa ibang tao, sa ibang partner, ganyan. Sa ibang buhay. So, sa ibang buhay, kabilang buhay, buyag. I mean, sa ibang sa ibang part ng life nila, sa ibang tao, ganyan, sa ibang relationship. Anyway, so, malabo na kasi kayo eh. Malabo na talaga. Even yung person mo, hindi na siya sure kung mahal ka pa rin niya. Hindi naman sabihin na wala na tong pagmamahal. Hindi na lang sure talaga na kaya nyo pang magsamang dalawa. Parang ganun. Kasi,
lagi na kayong nagtatalong dalawa. Nawawasak na talaga kayo. So, there is a possibility may aalis na talaga dito. And, maghiwalay talaga kayo. Anyway, let's see one more. See? Sasaktan ka talaga dito, Pisces, sa mangyayari. Outcome to. See? Masasaktan ka talaga dito. Sobra. And honestly, on your part, hindi ka sure. Yung sinabi ko kanina, ito na yun. Yung hindi ka sure kung paano ako mag-umpisa. Saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Or tama ba tong pinili kong desisyon na papayag na lang ako ng ganito? But I think you will going to walk away emotionally from this. Kasi toxic na eh. With the devil card. Hindi na siya masave. Parang toxic na talaga siya. Wala nang effort. Confused na. Lalo na may cheating pa situation dito. Mahirap na siyang isave. Kung sakali man masave pa to in the future, okay? In the future, not this July. In the future, it really needs healing talaga. Healing talaga. Lessons learned, kaya nang dito, 'di ba? Lessons learned, and parang of course may mga pagsisisi pa mga mangyayari ng ganyan. So meron pa talaga dito na changes sa inyong dalawa. Siguro during that time kung sa pagbabago ng buhay ninyo pareho at hahanapin niyo pa rin yung isa't isa. Baka kayo talaga. But hindi na ako nag-open ng cards ito. Might be this July, ito yung possible na mangyayari. Anyway, you might be dealing with Scorpio, Cancer, Capricorn, Gemini, or Sagittarius, Aries, Leo, Libra, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. So, let's go for your career and finances. So, may mga naririnig kayong ingay. Pasensya na, pero naka-mic naman ako. I think hindi siya masyado maingay. So, anyway, I'm going to pull an oracle card for your career and finances, and this is Angel Answers Oracle card. Sabi ng angel mo, it's up to you. So, Pisces, up to you. I think may nakakuha nito. I just really forgot anong sign siya. Nakuha niya to. So, okay. Ito pala. Tingnan natin this month of July. For your career and finances, Pisces. Pisces, this month of July, may good opportunity na dadating sa'yo. This is either a new job, a new offer, might be, baka pwede din na meron kang trabaho pero may ibang mas magandang trabaho na offer sa'yo dito. And might be this new opportunity is mas magandang parang may mga plano ka kasi either ayusin yung bahay ninyo, magpagawa ng bahay, or bumili ba ng bahay, o bumili ba ng lupa, or bumili ba ng sasakyan. May mga possibility na makakaipon ka at makukuha mo to dito sa new offer na to. Pero maganda din naman yung kalagayan mo ngayon sa career. So kaya sinasabi ng angel na it's up to you kung ano yung gusto mo. Dahil hindi ka na nakakatulog sa gabi thinking about ano ba yung magiging decision ko. Or thinking about, see, nandito yung decision card. So, thinking about, magtatagumpay kaya ako dito kung ito yung pipiliin ko. Siyempre, hindi nyo malalaman, di ba?
offer lang pa yan. Maganda yung offer, pero somehow, hindi mo pwedeng malalaman, hindi mo natin malalaman kung ano yung mga challenges inside of that, diba? So, maganda talaga yung offer na to. Pero sinasabi dito ng angel is up to you dahil I think yung sitwasyon mo na naman ngayon is okay naman. So, nakadepende kung tatanggapin mo to din okay pa din yung magiging life mo. Kung hindi naman okay lang din. So, kaya sinasabi ng angel, don't worry, up to you. Ikaw yung gusto, ikaw, nasa iyo yan. Ganyan. Parang sinasabi na, nandyan lang kami. So, bala. We will just guide you. So, I think pag-isipan mo talaga muna ng mabuti to. Itong offer na to. It's a great opportunity. Might be business to. Okay? Could be a business. And, siguro with a business partner. Yan. Hindi ko lang alam kung sino yung business partner mo dito. Pero, I think, this is a business yung may partner ka. Hindi sa'yo, hindi your own. Pero, I think okay naman siya. Kasi nga, na-approve naman ng angel mo. So, ibig sabihin, okay lang siya. Okay siya na partner. Okay siya na business partner. Kasi nakikita ko naman, if tatanggapin mo to, magkakaroon talaga ng great new beginning or success sa business na to. So, nasa iyo lang naman eh. Parang ikaw lang is medyo hindi ka lang sure whether tanggapin to or not. Yan. Siyempre, kahit papano, di ba? Pwedeng, of course, kung business to, meron kang mabibigay talaga dito, magagastos ka talaga. So, pero parang, it's really up to you, okay? Sinasabi dito ng angel na, you don't have to worry, nandito lang naman kami. We're guiding you and up to you kung gusto mo, okay lang din. Kung hindi ka ready, wag muna. Kasi parang sinasabi din kasi dito na ikaw, para ma-sure mo talaga na okay to, observe mo muna yung situation. I-observe mo muna yung kind of business na to. Siguro, mag-umpisa ka muna sa maliit, kung ano man yung mga offer dito, titignan mo muna, observe mo muna paano mo ba siya i-observe, kung maganda ba talaga to. So, then, after, kung nakikita mo naman okay yung resulta, then, go. So, tignan natin yung finances mo. Sa finances mo naman, may problem ka sa finances or magkakaproblema ka this month of July. Gastos. This is either na mag-ingat ka din siguro sa pagnanakaw. Either scamming, pagnanakaw, mga utang na hindi binabayaran. So, mag-ingat ka kasi feeling ko masyado kang mapagbigay eh. So, with this card, masyado kang matulungin. And yung parang madami kang, siguro ikaw yung tao na hindi kaya, hindi matiis kung hindi tutulungan yung taong humingi ng tulong. So, mag-ingat ka lang kasi pwedeng sa pagbibigay mo, ikaw naman yung mawawalan at wala kang malalapitan. So, somehow you can always say no to the people na hihingi sa'yo ng tulong kung sakali man hindi naman sobrang importante like your family, your children. Somehow kung really na sa tingin mo, kasi malakas naman yung intuition mo. You are an intuitive person, malakas yung sense mo. Kung sa tingin mo na parang hindi magbabayad to, then wag. Always say no. Hindi okay lang yun when karapatan mo yun kasi pera mo naman yan. Parang pag-iingat lang to talaga sa'yo na wag masyadong gumastos. And pwede din kasi tong hindi lang about sa utang or sa pagbibigay. Pwede din kasi to sa gastos eh. Baka masyado ka ding magastos, masyadong mabili, madaming parcels. So, mag-ingat din talaga. Okay?
So, yun lang naman ang feeling, nakikita ko iingatan mo. Other than that, okay naman yung finances mo. Kasi I think you're a stable person. So, that is my reading for you, Pisces sign, for your career and finances. Love reading and career and finances for the month of July for Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus.